Dahil seryoso naman ito, ibinigay na rin ni Juvie ang kanyang matamis na oo. Sa tagal ko na hong dentista, parang nauwa akong manghuhula eh. Pati yung huling kinain ng pasyente ko, alam ko na. Amoy sibuyas, amoy bawang. Minsan gusto ko ng masuka, pero ganun po talaga. Parang kailangan kong tanggapin eh. Kung ano man yung mga sinumpaan kong trabaho eh. Eh ano namang masama? Kung pangit ang amoy ng bibig ng pasyente, kailangan ba siyang pagtawanan? Joel, hindi naman sa pinagtatawanan, anak. Napagkakwentuhan lang. Eh kaya Ate Juvie, wala bang nakakatawa sa kanya? Sige nga, ano bang nagustuhan mo sa ate ko? Joel, alam ng ate mo kung ano yung katangian na nagustuhan ko sa kanya. At kung bakit ko siya minahal. Sige, pero handa ka bang magkapamilya sa kanya? Handa ka bang tanggapin kung tulad din naming maliliit ang magiging anak ninyo? Joel, tama na. Joel, mahal na mahal ko yung ate mo. Sobrang mahal ko. Handa akong tanggapin kung ano man yung ibigay sa akin ng Diyos. Yung magiging anak namin. Mapamalaki, mapamaliit. Mabaho yung hininga, hindi mabaho yung hininga. Basta sama-sama kami. Kaming tatlo, sama-sama kami. Dahil mahal na mahal ko si Juvie. Hindi mo naman dapat ginawa yung kanina, Kuya Joel. Yan tuloy, nagtampo si Ate Juvie. Bakit? Masama bang magtanong? Basta alam ko, wala akong ginagawang masama. Ano walang ginawang masama? Ha? Handa mo bang tanggapin kung katulad din naming maliliit ang magiging mga anak ninyo? Anong klaseng tanong yun, Joel? Ha? Anong klaseng tanong yun? Dapat ba bang itanong yun? Bakit hindi? Sinisigurado ko lang naman kung totoo ang pinapakita niya. Tama na, Kuya. Alam naman natin na hindi yan ang gusto mong palabasin kanina. Ganyan na lang ba talaga kababa ang tingin mo sa akin, Joel? Sa atin, ha? Binuhay lang dito sa mundo para pagtawanan, kutyain. Hindi ba pwedeng minahal ako ni Rico dahil may nakita siya maganda sa kabila ng kalagayan kong to? Ha? Hanggang kailan niya makikita ang gandang iyon? Masyado pang maaga para sabing totoo sa iyo ang laking yun, ate. Paglipas ng buwan, tingnan mo, magbabago din yan. Sinasabi ko to sa iyo, ate, dahil ayaw kong masaktan ka pa pag tumagal. At sa tingin mo, hindi ako nasasaktan sa ginawa mo? Kung hindi ka naniniwalang may mga tao pang nagmamahal sa mga katulad natin, ako naniniwala pa, kaya wag mo ako idamay dyan sa kabitiran mo! Ay, nako. Tama na yan, ha? Tama na. Ikaw, Joel, mali ka. Eh, binastos mo yung bisita ni Juvie. Ay, nako, Joel. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali ng pagdisiplina sa'yo. Alam mo ba yun? Ha? Tsaka isa pa, kung ganyan kababa ang tingin mo sa sarili mo, ano na lang aasahan mo sa ibang tao, ha? Angie, balak mo ba talagang tumandang dalaga? Okay lang. Basta andyan si nanay at tatay. Tsaka ate, sila naman ang priority ko eh. Bago akong pilitin mo, yan mo ng isang yan, oh. Kay Joel, yan, oh, yan. Ay, nako, huwag niyo ako idamay dyan sa kakornihan ninyo. Hoy, Joel, hindi corny yun, ha? Ang corny, yung hindi marunong magmahal. Ang tawag doon, corny na, kay Jay pa. Dapat
dapat ini-enjoy ang pag-ibig. Sabi nga ni tatay, huwag tayo mag-aksaya ng panahon na sabihin sa isang tao na mahal natin siya. Kasi kung kailan pa tayo desidido, baka huli na ang lahat. Kaya, yun lang. Sabi niya, sugod ng sugod pag na-inlove ka. Hala, sige. Bira. Love. Ganun. Dapat gawin mo yun. Hindi yun corny. Ha?